Um, Lagi ko sinasabi, no, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o Vice President Inday Sara Duterte binoljak si Chucky Clark. Ngayon ay pinukya na dahil pag nagsalita puro kasinungalingan, tumatangos ang ilong. Former President Rodrigo Roa Duterte merong hiling sa kanyang mga supporters, ipagdasal daw si Bungit. Malay natin, baka ibang dasal to. Sipin nyo, bubuim, kahit ginago nyo si Tatay Digong, ayan, gusto pa niyang ipagdasal ka, mga bubunistang tanganista. Malay natin, ipagdasal na kunin na siya ni Lord. Kongreso dapat na umanubuwagin ayon sa isang batikang abogado dahil wala daw umanong kwentang institusyon ho ito at mga kurakot. Iyay. Diba? Sabi nga ho yan ni Tatay Digong, the most rotten institution is Congress. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel, pa-subscribe din po. Mga kabisdak, heto na. Pakinggan po muna natin yung isang abogado na batikang lawyer ho ito. Ayon sa kanya ay dapat na umanong i-abolish at buwagin ang Kongreso. Bakit nga ho? Anak ng kagwang Pag sinabi mong Kongreso, mga salot Noon ang tawag sa kanila, mga buwaya. No? House of Crocodile Farm. Ngayon, iba na ang tawag sa kanila. Malitagang na. Nag-i-evolve ng mga animal Kung ano-ano nang pinanggagawa sa kanilang tungkulin Masyado ng abusado ang mga ito. Nililimas ang kaban ng bayan. Walang habas Hindi man lang ho ito nagpasintabi at walang konsensya sa maraming Pilipino. Bakit po nag-ugat yung sinabi ni Attorney Panilo na dapat buwagin, i-abolish ang Kongreso. Narito po dahil po yan sa banat ni Congressman Leandro Libeste. Doon sa plenaryo kaya na nagkagulo ang mga buhaya Kasi talagang gigil si Leandro may tinamaan pa dito. Pakinggan natin muna ang banat ni Leandro Libeste. Ako po ay hindi sinungaling. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenaryo ngayon ay may kaalaman